mo naman ibenta yung gulay, masisira din. Wala sa likod. Mahirap talaga eh. Napakabigat. At kung hindi ka sanay, malamang sa mabalda ka ng maaga. Sa buong Benguet, 5% pa ng mga barangay ang gaya ng Wangal. Mahirap puntahan at lisanin dahil sa kawalan ng maayos na kalsada. Kung ilalatag nga ang lahat ng kalsada sa probinsya, kalahati lang nito ang sementado. Pinakamababang porsyento sa buong Cordillera. Di na tuloy nakapagtataka na sa buong rehiyon, pinakamarami ang mga taong naghihirap sa Benguet. Naging tanyag ang Benguet Province dahil sa klima at mga tourist spots sa Baguio City. Pero dito sa mga bulubunduking barangay ng La Trinidad, tila ba sumasalamin ang kabilang muka ng probinsya. 85% ng mga gulay na isinusuplay sa Luzon ay dito nanggagaling. Pero ang sitwasyon at ang kaunlaran, tila ba nananatiling suntok sa buwan. So ilang taon na itong ganito? 10 years. 10 years, walang pagbabago. Si Antoinette, naalala pa ang sinapit na hirap ng mga naksya noong isang taon. Nilalagay ho sa kumot tapos yung dalawang kawayan, parang baboy na dinala ako dun sa hospital. Kasi walang sasakyan, wala na rin yung daan namin, putol na. Makailang ulit na nga raw silang nagpasa ng resolusyon para pagawan sila ng sementadong daan. Pero para daw silang nakikipag-usap sa hangin. Palagi ko nilang sinasabing alang pondo. Yung resolusyon namin ng 2007, 2008, basta maghintay lang daw po kami. Pero hanggang kailan po kami maghintay ng pondo na sinasabi nila? Wala nang ang pondo. Nawalan pa ng mahigit 2 milyong piso ang DPWH Cordillera noong 2003 dahil sa pagbabayad ng isang bogus na road right-of-way. Ayon sa report ng Commission on Audit, 7 opisyal daw ng DPWH Cordillera ang nagkuntsabahan para umano'y palabasin na pag-aari ng isang pribadong individual ang isang loteng nasagasaan ng Pico Lamtang Road. Sa investigasyon, lumabas na pag-aari ng gobyerno ang lupa. Tanggal ang 7 opisyal sa serbisyo. Ang kalsada ay buhay. Nagbubukas ng pagkakataon para sa mga bagong negosyo. Lumilikha ng mga trabaho at nagpapabilis ng paghahatid ng serbisyo sa gobyerno. Kaya kapag nauwi sa katiwalian ang pondo para rito, para na ring pinagnakawan ng karapatang mabuhay ang mga biktima nito. Ako si Emil Sumangil. Ito ang aking biyaheng totoo. Narito na unang chika, hatid ni Luan Di Luan. Salamat, Igan. Canadian pop star Justin Bieber advocate na rin ng People for the Ethical Treatment of Animals or PETA. Tampok siya ngayon sa isang poster ng animal rights group na may kalong na aso habang nakalagay ang words na "My world includes compassion for animals, yours should too." Bilang animal rights advocate, panawagan ni Justin na mag-ampon na lang ng mga hayop sa halip na bumili sa pet stores. Another breakup story catches up bago magpalit ng taon. Ryan Reynolds at Scarlett Johansson hiwalay na. Mismo ang kanilang publicist ang nagkumpirma ng breakup. Maayos naman daw ang naging hiwalayan na maingat na pinagdesisyonan ng dalawa. Kasabay nito, ma-appreciate daw nila kung bibigyan sila ng privacy ng publiko. September 2008 nang ikasal sina Ryan at Scarlett. Unang bugso pa lang yan ang ating unang chika. I'll be back for more. Philippine football team na Azcals naghahanda na para sa semifinals match nila sa ASEAN Football Federation Suzuki Cup kontra Indonesia mamaya. Mula sa Jakarta, Indonesia, may report si Mark Zambrano. Mark? Rhea, hindi namin inasahan yung laki at scope nitong AFF Suzuki Cup na nagaganapin dito sa mamayang gabi sa Bokcarno Stadium dito sa Jakarta, Indonesia. Kahapon pa lang, punong-puno na yung loob dito ng yung paligid nitong Bokcarno Stadium. Napakaraming tao nag-aabang dito para sa semifinals match ng Indonesia kalaban ng ating Philippine team, ang Azcals. Ito na marahil ang ayon sa mga AFF Suzuki Cup officials. Ito na ang pinaka-pinapanood na event ngayon sa sporting world dito sa Asia natin.
At yung team natin ay inaasahan nating maglalaro mamayang alas 8 ng gabi. At inaasahan din natin na sila ang mananalo dito dahil itong mga player natin pagpasok pa lang kahapon sa training, Rhea, talaga excited na sila makakalaban itong mga Indonesians. At pagdadasal natin na maganda maging performance dito ng Azkals. Mamayang gabi yun, alas 8, magaganap dito sa Indonesia ang laban. So antabayan natin niya, magbibigay kami ng mga updates tungkol sa laban ng Philippines, laban sa Indonesia mula dito sa Jakarta, Indonesia, Rhea. Alright, maraming salamat, Mark Zambrano. Sa isa namang semifinals game ng AFF Suzuki Cup, wagi po ang Malaysia laban sa Vietnam sa score na 2-0 na ginanap sa Kuala Lumpur. Unang nakagol si Muhammad Safi sa 61st minute ng laro. Siya ulit ang nakagol sa 80th minute matapos sumalbog sa goalkeeper ang bola. Sa Vietnam gaganapin ang ikalawang leg ng semis. Ang mananalo sa pagitan ng Malaysia at Vietnam ang makakaharap ng magwawagi sa labanan ng Pilipinas at Indonesia. Makibalita tayo sa latest sa lagay ng trapiko kasama si Lala Roque. Lala. Igan, dito sa kinalalagyan natin ngayon sa may Quiapo Church, maluwag pa rin ang daloy ng trapiko. Mula dito sa Quiapo Church, palampas na punta ng Maynila ay walang problema. Pero yung bago kayo dumating dito sa Quiapo Church, sa may Moraita, nagsisikip na ang daloy ng trapiko. Sa inyo nakikita sa ating screen, dyan sa may Quezon Boulevard, yan po yung kinaroroonan ko ngayon. Nagkakaroon lang konting pagtigil dahil doon sa mga jeep na nagsasakay ng pasahero. Maliban doon, may dalawang lane naman para sa mga private vehicle na para daanan nila yon. Samantala, yung nakita nyo naman sa taas, sa inyong screen sa kanan, yung EDSA Balintawak, ang parehong lanes po, ay wala pa ring problema sa mga oras na ito at masarap pa magbiyahe para sa ating mga motorista. Yung nasa kaliwang bahagi naman po sa babayan sa EDSA Comuning, yan po nakita nyo sa kanan, yung sobrang traffic na yan, mabagal ang galaw. Parang parking lot na yan na po problema patungo ng Makati. Mahirap na po sa mga oras na ito, mabagal na po ang daloy ng trapiko, pero yung kabilang lane po ay walang kaproblema. At yung sa kabila naman sa kanang bahagi sa baba, yung sa EDSA Ortigas, yung kaliwa po ipapunta yan ng monumento. Maluwag pa rin naman ho at yung kanan naman ang papunta ng Makati, medyo may kaluwagan pa rin naman po ang daloy ng trapiko. Sa ngayon po, paalala natin, meron po tayong number coding. Bawal bumiyahe ang mga plate number na nagtatapos sa 7 at 8 simula alas 7 ng umaga ngayong araw na ito. Balik sa iyo, Igan. Salamat, Lala. Hirit namin mamaya, kotse at truck nagsalpukan sa EDSA Kamuning. At Santa Claus sa Finland, abalang-abala na sa paghahanda para sa Pasko. At narito na po si Pia at si Bongbong. Hello? Naiba na naman pangalan mo, Art. Si Art. Okay lang yun. Papasko naman eh. Oh, Nax. Good morning, Art. At good morning. Good morning po mga kapuso. Ako talaga namang lalo pang naging exciting ang Kapaskuhan.